So good morning po sa lahat ng ating mga ka-crayfish breeder dyan. Maligayang pag-breed ng crayfish sa lahat. So for today's video, bali i-update ko lang kayo muli dito sa ating concrete pond. So ito nga pala yung ating ginagawang colony breeding ng ating mga red crayfish. So sa ngayon, bali ayan, nandito tayo sa harapan ng concrete pond. So makikita nyo dito sa top view, makikita nyo sa ilalim, marami tayong mga bagong trailings. Yan, kung mapapansin nyo kasi pag mga bago yung trailings, nandiyan lang sila sa gilid-gilid ng concrete pond. Ayan, pag medyo malaki na kasi sila, hindi na sila masyadong naglalagay dyan sa side kasi medyo mabigat na sila, so nandun na sila lagi sa ilalim. So kung mapapansin nyo naman sa mga ilalim, marami tayo mga malalaking crayfish. Tapos then dito yung mga nilagay nating floating artificial plants. Mahalaga rin kasi may mga floating talaga kayo ng mga plants kasi parang dyan sila momolt, kasi hindi nga sila pwedeng magmolt doon sa ilalim kasi di ba pag nagmomolt yung mga crayfish natin, mahina lang sila. So ang tendency, makakain ka ng mga kapwa mo malalaki na crayfish. So naghahanap sila ng safe place para makapag-molt. So kaya naglalagay tayo ng mga floating, ayun, mga floating artificial plants na lang yung ginamit natin, tsaka yung mga screen, mga plastic screen. So kung yung mapapansin nyo, ayan, nandun sa ibabaw yung mga usually magmamolt na mga crayfish. So after nila magmolt, tsaka lang sila bababa. So para safe sila makapag-molt. So halo-halo, ayun, may mga malalaki, may maliliit. So yun. So mamaya tignan natin underwater yung ating update dito sa ating pond. Tignan natin yung ilalim kung gaano na sila karami. So napapansin ko may isang mortality tayo dito na breeder, siguro medyo matanda na, hindi ko pa nga nakukuha. Yun, nasa ilalim. Ayun o. Minsan kasi pag nag-molt, minsan nadadali sila ng mga kapwa nila crayfish, lalo na yung mga talagang malalaki. So kaya kailangan dagdagan din talaga ng mga hiding places, yung mga hides nila, para hindi sila talaga magkikita. Pero dito sa case kasi nung pond natin, talagang sobrang dami na. Hindi ko alam kung sumobra na ng thousands yung bilang kasi na lost count na tayo dati, di ba, nung binibilang natin silang una na nilalagay natin dito yung mga bagong bagong paanak galing din sa loob ng, di ba, meron tayong indoor breeding tank, yung mga nagiging trailings na dinadala kasi natin dito dati. So sila yung mga nagsilbing breeder na dito, so masyado na silang marami. So kahit nakapag-dispose na tayo ng ilan, talagang sobra pa rin yung dami nila. So kailangan natin magdagdag ng hides para hindi tayo masyadong dumami yung mortality. So yun, so far so good naman yung ating pag-aalaga. Na-maintain natin yung water quality dito. Pagka medyo madumi na yung tubig, nagpapa-overflow tayo. Tapos yun, sa mga nagtatanong ano yung usual na pinapakain, siyempre ganun pa rin yung sinking pellet, yung pinaka staple food nila dito sa ating concrete pond. Then pinagpapakain din tayo ng mga vegetables dito.